Noong isang linggo po ay nagsimula po tayo sa panibagong serye ng mga mensahe. Pinagbubulayan po natin ang mga himala ng Panginoong Hesus. Tinalakay po natin noong nakaraang linggo ang himala po ng pagpapakain sa maraming tao. At natutunan natin na kapag nahaharap po tayo sa mabibigat na sitwasyon na higit sa kaya po nating solusyonan, iyon po ay panahon para dumepende at umasa tayo sa magagawa ng Diyos. At ngayong umaga naman po ay pagbubulayan natin ang himala ng pagpapatigil sa bagyo. Makibasa po kayo sa akin sa Marcos chapter 4 verses 35 to 41. Marcos chapter 4 verses 35 to 41. Ang kaparehas po na kwento ay itinala din po ni Mateo sa Mateo chapter 8 verses 23 to 27. Basahin din po natin para sa paghahambing ng kaisipan at pananaw ng dalawang manunulat. Unahin po muna natin ang Marcos chapter 4 verses 35 to 41. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." At basahin naman po natin ang nasa Mateo chapter 8 verses 23 to 27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Baging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Ang kwento po ay nangyari sa dakong una ng pagmiministeryo ni Jesus sa lupa. Kaya bago-bago pa lamang siyang sumisikat at nakikilala dahil sa kanyang pangangaral at ang mga ginagawang himala at pagpapagaling. Hindi pa siya ganoong kilala ng kanyang mga alagad. Ipinapakilala pa lamang po niya sa kanila kung sino talaga siya. Ang maraming himala ni Jesus ay nangyari po sa lawa ng Galilea. At ang mga ito ay paraan niya ng pagpapakilala ng kanyang sarili sa kanyang mga alagad. Kagaya ng magdamag na ng isda sina Pedro at wala silang nahuling anuman, ngunit inutusan sila ni Jesus na ihulog ang lambat sa Lucas chapter 5 verses 4 to 11. At sila'y nakahuli ng marami na halos lumubog ang kanilang mga bangka sa dami ng kanilang huli. Dito din po lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig na para bang lumalakad lamang po sa tuyong kalsada. Kaya't napagkamalan pa siyang multo ng kanyang mga alagad. Kaya mapapansin po natin mga kapatid na unti-unting ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Kailangan po munang makilala nila siya bago sila sumampalataya
kay Jesus. Di po ba mga kapatid? Nagpakilala muna ang Panginoong Jesus sa atin bago natin siya sinampalatayanan. Kaya nga po ang tanong nilang lahat sa verse ng 27 ng Mateo chapter 8 ay anong tao ito? Anong tao ito? At sa Marcos chapter 4 verse 41, sino nga kaya ito? Sa NIV, who is this? What kind of man is this? At para sa marami sa kanila, si Jesus po ay tao lamang. Yun po ang katotohanan. Mabuting guro at mabuting tao. Ngunit dahil sa mga himalang ginawa niya, nagtataka na po at namamangha ang mga tao at naisip nilang anong klaseng tao ito? Tao nga ba siya? Sino nga kaya siya? Bakit nakagagawa siya ng mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihang tao? Kahit ang hangin at dagat ay sinusunod siya. Sa pamamagitan po noon, ang mga tao ay nagsimulang makabuo ng kanilang mga sariling paniniwala kung sino talaga si Jesus. Ang paniniwala at pagkakilalang iyon po ay nauwi sa pananalig. Kaya the more na nako-curious ang mga tao sa kung sino si Jesus, doon po na bubuo yung pananalig. Hindi tayo basta-basta maniniwala hanggat hindi natin nakikilala kung sino nga ang ating sinasampalatayanan at ano ang kanyang kayang gawin. Bakit po ba tayo sumampalataya kay Jesus? Naniniwala ba tayo sa Jesus ay tao lamang? Bakit ganun-ganun na lamang tayo nakasampalataya kay Jesus? Kaya hindi po tayo makakasampalataya sa Kanya hanggat hindi po natin nakikilala kung sino talaga si Jesus. Ang kwentong ito po ay tungkol sa pananampalataya. Kaya mapapansin po natin mga kapatid, ang kwentong ito ay tungkol sa pananampalataya. Ang paksa ng kwentong ito ay pananalig. Paglalim po ng pagkakilala natin sa Diyos, paglaki din po ng pananalig natin sa Kanya. Gaano na po ba natin kakilala ang Panginoong Jesus? Ang lalim at tibay ng ating pananalig sa Diyos ay depende lamang po kung gaano natin siya nakikilala. Kung maliit po ang nalalaman natin tungkol sa Diyos, malamang maliit din po ang kaya nating isampalataya sa Kanya. Ang malalim po na pagkakilala at lubos na pagkaunawa ay nag-aakay po sa atin para sumampalataya. Kaya kapag firm na yung pananampalataya natin, kapag matibay na at malaki na yung pananampalataya natin sa Diyos, yun po yung nag-aakay sa atin para talaga sampalatayanan siya. Yun po yung mga supporting evidences at supporting na mga feelings na mararamdaman natin kay Jesus para bumuo yung isang patunay na pananampalataya. Kaya ang matinding takot ng mga alagad nang matabunan ng malalaking alon ang kanilang bangka, nang mapuno ito ng tubig at malulubog na, ay katibayan po ng kawalan ng pananampalataya kay Jesus. O kung mayroon man po, ay talagang napakaliit ng pananampalataya. Pansinin niyo mga kapatid, bagamat alam na natin kung sino si Jesus, pero that time, nang kasama nila ang mga alagad, hindi pa po buo o hindi pa firm yung pananampalataya na mayroon sila kay Jesus. Kaya kahit na kasama na nila si Jesus, ramdam pa rin po at obvious yung takot na mayroon sila nung panahong iyon. Sabi po ni Jesus, bakit kayo natatakot? Ano't kayo'y natatakot? Gusto po ni Jesus na pag-isipan nila ang katotohanan bakit nga ba sila natatakot? Yun po ang gustong ipaunawa ni Jesus doon sa mga alagad. May dahilan po kung bakit sila natatakot at gusto ni Jesus na ma-realize po nila iyon. Sinabi po ni Jesus, wala ba kayong pananalig? Napansin po natin mga kapatid doon sa binasa natin talata. Sinabi ni Jesus, wala ba kayong pananalig? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Diretsahan ni Jesus na sinabihan ng mga alagad. Ipinaunawa po sa kanila ni Jesus na ang talagang dahilan kaya sila natatakot ay dahil napakaliit po ng kanilang pananalig at maaaring wala pang ang pananalig ang ilan sa kanila. Yun po ang totoo, mga kapatid. Ang totoo, hindi lang sila natatakot
napakalaki talaga ng kanilang pagkatakot. Why are you so afraid? Sabi po sa NIV, in-emphasize ko po yung salitang so afraid. Hindi lang basta natakot, takot na takot. Iba po yung takot at yung takot na takot. Natakot silang malunod. Natakot silang mamatay. Kapag tayo po ay nahaharap sa kamatayan, lumalabas po ang ating takot. Pansinin niyo mga kapatid, kapag tayo nasa bingit na ng kamatayan, Lord, saan po kaya talaga ako? Kapag po tayo ay nahaharap sa kamatayan, lumalabas po ang ating takot. Nung malakas pa tayo, parang okay lang. Firm yung pananampalataya natin. Pero once na humarap tayo mga kapatid, sa bingit ng kamatayan, doon lalabas yung ating takot. Ayaw nating mamatay. Ang kamatayan po ay isang bagay na nakakatakot para sa marami. Kaya nga po isinasangla ng iba ang kanilang kaluluwa. Kahit kay Satanas, huwag lamang silang mamatay. Ngunit alam ba ninyo mga kapatid na ang takot sa anumang bagay, kasama po ang takot sa kamatayan ay palatandaan ng kawalan ng pananalig sa Diyos? Kung kilala nila si Jesus, kung nauunawaan nila na kasama nila sa bangkay ang Diyos na makapangyarihan sa kanila, sa lahat ng makagagawa ng lahat ng bagay at walang anumang imposible sa Kanya, matatakot pa kaya sila mga kapatid kung alam ng mga alagad kung sino yung kasama nila? Kahit kasama mo si Jesus, kung hindi mo siya ganoong kilala, matatakot ka nga, mag-aalala ka nga, magkukumahog ka nga, gagawa ka ng sarili mong mga diskarte dahil hindi ka lubos na nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Ang pagkatakot po ay palatandaan ng kawalan ng pananampalataya. Ang pagkatakot ay palatandaan ng kawalan ng pananampalataya. Hindi po natin maitatanggi ang takot. Obvious na obvious po sa atin. Kahit nasabihin mo pang matibay ka ng Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano sa iglesia, hindi natin maitatanggi ang takot. Kapag natatakot tayo, talagang natatakot tayo. At hindi tayo pwedeng magkunwari na hindi tayo natatakot. Sino po dito yung natatakot na hindi halata sa kanyang takot siya? Obvious na obvious mga kapatid. Ang takot ay hindi natin madadaan sa lakas-lakasan ng loob. Kung ang pagkatakot po ay palatandaan ng kawalan ng pananalig sa Diyos, ano ang dapat mong gawin kapag nahaharap ka sa pagkatakot? At iyon po ang sasagutin natin ngayong umaga. Ano ang dapat kong gawin kapag ako ay natatakot? Ano ang dapat kong gawin kapag ako ay natatakot? Una, siyasatin ang sarili. Siyasatin ang sarili. Sabi po ni Jesus sa Marcos chapter 4 verse 40, Marcos chapter 4 verse 40, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ine-encourage ni Jesus na tanungin natin ang ating sarili. Hindi po ba yung pangungusap na yun ni Jesus sa kanyang mga alagad ay pangungusap din po sa atin? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? May mga reaksyon tayo na hindi natin pinag-iisipan kung bakit ganoon ang nagiging reaksyon natin. Hinahayaan na lamang natin na lumagpas iyon na parang walang nangyari. Kaya naman po hindi tayo natututo. Paulit-ulit ang mga lessons. Paulit-ulit ang mga pagtuturo. Paulit-ulit po ang mga karanasan. At pagkabigo. Pero hindi pa rin tayo natututo kasi nga hindi natin inuusisa at pinag-iisipan na bakit nga ba ako natatakot? Bakit ko nga ba nagawa iyon? Bakit ganoon ang naging reaksyon ko doon? Kung inuusisa sana natin, malalaman po natin. Di po ba? Kung hindi natin hinahayaan yung reaksyon natin na lumagpas na lamang, bakit nga ba ako natakot doon? Pero kung inuusisa po natin yun, binubulay natin yun, bakit nga ba ako natakot sa puntong yun? Malalaman po natin, makikilala at mauunawaan natin ang ating mga sarili. At makapag-iingat na po tayo sa susunod.
ang pagtatanong at pagsisiyasat ng sarili ay magpapadunong po sa atin. Ang pagtatanong at pagsisiyasat ng sarili po ang magpapadunong sa atin. Makikita po natin kung saan tayo nagkakamali. Malalaman natin kung ano ang tamang gawin sa susunod na mangyayari ulit ito sa atin. May mga taong ayaw pong makinig sa evaluation sa kanila ng ibang tao. Nasasaktan sila kapag ine-evaluate sila ng ibang tao. Pakiramdam nila ay pare-pareho naman lang tayo. Ano ang karapatan mong i-evaluate ako? Mas magaling pa ako sa iyo. May mga ganoon pong tao, mga kapatid, kahit sa ating iglesia. Kung ayaw po nating i-evaluate tayo ng iba, ay tayo na po mismo sa ating sarili ang mag-evaluate sa atin. Bakit ka natatakot? Ito po ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili kapag nakadadama tayo ng takot. Takot na mawalan ng mahal sa buhay, takot na magkasakit, takot na mamatay, takot na mawalan ng anumang bagay dito sa mundo. Bakit ka natatakot? At kagaya po ng sagot ni Jesus, maaaring ang talagang dahilan ng ating takot ay dahil wala pa tayong pananalig kay Jesus. Kung may Kristo ka na sa iyong puso, bagamat dumaan ka man sa pagkatakot, pero firm pa rin yung puso mo na hindi ka matatakot. Pagliit po ng ating pananalig, paglaki naman po ng ating takot. Pagliit ng ating pananalig, paglaki ng ating takot. At paglaki naman po ng ating pananampalataya, pagliit ng ating takot. Vice versa lang po, mga kapatid. Kaya kapag napapansin na po natin ang ating sarili na lumiliit po yung ating pananalig kay Jesus, lumalaki po yung takot. Mas lalong nilalamon tayo ng takot. Pero pansinin nyo na kapag firm yung pananampalataya nyo at nag-grow kayo sa pananampalatayang meron kayo kay Jesus, lumiliit yung takot. Na kaya nyo nang tapakan yung takot. Na kaya ko to. Magkaiba po mga kapatid, iyong pagkaalam na may Diyos at iyong nananalig sa Diyos. Magkaiba po yung alam mo ang Diyos at yung pananalig sa Diyos. Magkaibang bagay po yun, mga kapatid. Ang paniniwala na may Diyos at paniniwala na makapangyarihan ng Diyos ay hindi po natin matatawag na pananampalataya. Naintindihan po natin, mga kapatid? Ang paniniwala na may Diyos at paniniwala na makapangyarihan ng Diyos ay hindi matatawag na pananampalataya. Let's find out, mga kapatid. Sabi sa Santiago chapter 2, verse 19, sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Hindi ko mo naniniwala tayo sa Diyos o naniniwala tayo na may Diyos ay sumasampalataya na tayo talaga sa Diyos. Ang ganyang pananampalataya po ay walang kabuluhan. Kahit ang mga demonyo man po ay naniniwala din na may Diyos. Naniniwala din sila na iisa lamang ang Diyos, maliban sa Kanya ay wala ng ibang Diyos. Alam ng mga demonyo na ang ibang mga Diyos-Diyosa na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga tao ay hindi totoong Diyos. Iisa lamang po ang totoong Diyos. Dahil nakasama nila, nakita at harap-harapang sinamba noon sa langit ang Diyos, maaring mas malaki pa ang pagkakakilala o pagkaalam ng mga demonyo tungkol sa Diyos kaysa sa mga nauunawaan ng tao. Ang Diyos po ay hindi natin nakita, ngunit ang mga demonyo naiintindihan nila kung gaano kaluwalhati at makapangyarihan ang Diyos. Kaya nangangatal sila kapag napapaharap sa Diyos. Alam nila kung ano ang kayang gawin ng Diyos. At sa kaliitan po ng ating nauunawaan tungkol sa Diyos, nalalapastangan pa natin siya na parang wala siyang kabuluhang Diyos. Ni hindi tayo marunong matakot sa Kanya. Kung ang pananampalataya po'y i-define natin bilang paniniwala sa Diyos, baka mas malaki pa po ang pananampalataya ng mga demonyo kaysa sa atin. Kung i-define po natin bilang paniniwala, kung i-define po natin ang pananampalataya bilang paniniwala sa Diyos, baka mas malaki pa po ang pananampalataya ng mga demonyo kaysa sa atin.
Ngunit ang pagkaalam lamang o paniniwala lamang na may Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi tunay na pananampalataya. Baka iniisip mo lamang na sumasampalataya ka na sa Diyos pero ang totoo ay hindi pa pala. Binabanggit ng iyong bibig pero hindi naman totoo sa iyong puso. Ang tunay po na pananampalataya ay ang buong pagsuko ng ating buhay, buong pagpapaubaya ng ating kalooban sa kagustuhan niya, at buong pagsunod sa lahat ng iniuutos niya. Yun po ang tunay na pananampalataya. Buo. Hindi man kalahati lang, hindi 1/4 lang, kundi 100%. Na buo yung pagsuko ng ating buhay, yung ating pagpapaubaya ng ating sariling kagustuhan at yung gusto na niya ang masusunod, at yung buong pagsunod sa lahat ng iniuutos niya. Yun po ang tunay na pananampalataya, mga kapatid. O sa English, yung tinatawag po na total surrender, submission, and total obedience. Iyan po ang palatandaan ng tunay na nananalig sa Diyos. Kapag nandoon na po tayo sa ganoong estado ng ating buhay pananampalataya, masasabi po natin na tayo talagang tunay na nananalig na sa Diyos. Willing tayo na ibigay ng buong-buo ang ating sarili sa Diyos. Walang takot o alinlangan. Ano man po ang ipahintulot o payagan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Kaya sabi po sa Lucas chapter 9 verse 23, Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya ni Jesus, yung tinutukoy na niya ay ni Jesus, sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang totoong sumasampalataya po kay Jesus ay nililimot ang ukol sa kanyang sarili. Bakit tayo natatakot mamatay? Natatakot tumanda? Natatakot magkasakit? Dahil napakahalaga po ng ating sarili para sa atin. Yun po ang tunay, mga kapatid. Kapag ang ating pansin ay nasa ating sarili, matatakot nga po tayo sa bawat sitwasyon na nalalagay sa alanganin ng ating sarili o ang ating buhay. Ang taong tunay na nananalig sa Diyos ay ipinapaubaya at iniaasa sa Diyos ang lahat ng mga bagay tungkol sa kanyang sarili. Sa halip ay itinutuon ang pansin sa mga bagay na ukol sa Diyos. Ang taong totoong nakaranas ng tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi na natatakot. Ano man po ang dumating, dahil kilala niya kung sino ang pinananaligan niya at alam niya kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa kanya. Yun po ang taong tunay na nakaranas ng pananampalataya sa Diyos. Nang tanungin po sila ni Jesus, ano't kayo natatakot? Nakita po natin doon, mga kapatid, sinabi doon sa alagad, ano't kayo natatakot? Hindi sila sumagot. Bakit? Maaring ayaw harapin ng mga alagad ang totoong dahilan kung bakit sila natatakot. Kaya hindi nila sinagot si Jesus. Kung tatanungin ka ni Jesus, kapatid, bakit ka natatakot? Ano kaya po ang isasagot mo? Ay, sa natatakot po ako, Jesus, ay. Harapin po natin ang mga dahilan ng ating takot para maintindihan po natin ang ating mga sarili. Kung ang makita nating dahilan ay napakaliit ng ating pananalig o wala pa tayo talagang pananalig kay Jesus, manalangin ka. Aminin mo sa Diyos ang kawalan mo ng pananalig. Sabi po ng lalaki sa Marcos chapter 9 verse 24, Mark chapter 9 verse 24, help me overcome my unbelief. Help me overcome my unbelief. Kailangan pong aminin natin sa Diyos na hindi natin kayang sumampalataya. Gusto natin pero hindi natin magawang sumampalataya. Nagawa po ba natin sumampalataya dahil sa ating sarili? Kailangan po muna nating aminin sa Diyos na hindi natin kayang sumampalataya. Palagi tayong nagdududa, nag-aalilangan,
Nag-iisip kung talaga bang tutulungan tayo at iaahon ng Diyos sa mabigat nating kalagayan. Kapag tayo mga kapatid ay humaharap doon sa sitwasyon ng ating buhay na parang sinubok tayo ng Diyos na mawalan tayo ng lahat sa ating buhay. Doon po lumalabas ang ating takot. Kailangan natin ang tulong ng Diyos para makasampalataya. Hindi tayo sumampalataya na tayo lang mismo sa ating sarili. Kundi kailangan ng power ng Diyos para talagang tayo tunay na sumampalataya sa Kanya. Sa ating sarili mga kapatid, kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, hindi natin kayang sumampalataya sa Kanya. Ang problema ay wala sa Diyos o sa magagawa ng Diyos. Ang problema ay nasa ating kakayanang sumampalataya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Sabi sa Lucas chapter 17 verse 5. Aminado ang mga apostol na napakaliit ng kanilang pananalig at aminado din sila na sa kanilang sarili ay hindi nila kayang sumampalataya. Kaya sinabi nila, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. At lalong aminado po sila na ang Diyos lamang ang may kakayanang dagdagan ang kanilang pananalig. Ang mga taong mapagpakumbaba lamang po ang aamin ng kanilang totoong kalagayan at hihingi ng tulong sa Diyos. Kung hindi po tayo magpapakumbaba ng ating sarili mga kapatid, mananatili po tayo sa kalagayan na wala pa rin tayong pananampalataya. Mababa pa rin ang ating pananampalataya. Ang maraming tao po ay palaging nagkukunwari na malaki at malakas ang pananalig. Ikinukubli ang takot. Nagkukunwaring hindi takot. Ni sa kanilang sarili ay hindi inaamin na sila ay natatakot. May mga ganoon pong tao mga kapatid. Maaring ang nakakatakot na sitwasyon sa harapan mo ngayon ay opportunity na ibinibigay ng Diyos para makasanayan mo ang manalig at magtiwala sa Kanya. Pangalawa po, ano ang dapat kong gawin kapag ako ay natatakot? Pangalawa, siyasatin ang sitwasyon. Siyasatin ang sitwasyon. Basahin po natin ang Marcos chapter 4, verse 37 to 38. Marcos chapter 4, verse 37 to 38. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, ani nila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? At sa Mateo chapter 8, verses 24 and 25 naman po, sabi doon, bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. Kaya siyasatin po natin ang sitwasyon. Doon sa sitwasyong iyon, hindi nagawa ng mga alagad na siyasatin ang sitwasyon. Sa Mateo chapter 8 verse 24 ay ginamit po ang salitang bumugso. Bumugso ang isang malakas na unos. Ang salita pong bumugso ay nangangahulugan na biglang dumating. Walang warning, abiso o babala. Biglaan na lamang. Marahil po ay napakaganda pa ng panahon nang sila ay bumitaw sa pangpang. Pero nang nasa kalagitnaan na sila, ay biglang dumating ang malakas na unos. Ang karamihan po sa mga alagad ay mga mangingisda. Alam po nilang basahin ang panahon. Alam nila at nakakapaganda sila kung may badya ng paparating na bagyo. Ngunit sa sitwasyong ito ay walang palatandaan ng unos na darating. Wala silang kaalam-alam. Kaya talagang nagulat sila marahil nang biglang bumugso ang unos. Nagpanik sila. Lalo na at napakalakas ng unos. Hinahampas at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Halos mapuno na po ng tubig. Alam natin na kapag mataas na po ang tubig sa loob ng barko, lulubog na po iyon. Iyon po isenyales na lulubog na ang barko. Ramdam natin ang yanig kapag hinahampas ng malakas na alon ang barko.
Pakiramdam po natin ay parang mawawasak na ang tagiliran ng barko. Ang lagitnita ng mga bahagi ng barko ay lalong nagdadagdag po sa atin ng takot. Yung halos yung mga upuan ay nagalagitnita na. Ay yung alon pa nga lang po sa dagat kapag tayo sumasakay sa barko papuntang Manila, nakakapagdagdag po ng takot yun sa atin. Naharos para nagilid-gilid na po yung barko. Pakiramdam po natin ay parang mawawasak na ang tagiliran ng barko. Ang pagtagilid at paglumpat ng barko sa malalaking alon ay lalong nagpapalaki po sa panganib na parang dadakutin na ito at ihahampas ng mga alon ng pabaliktad. Sino naman po ang hindi matatakot kung ganito kalaki ang mga alon at ganito kalakas ang hangin? Kung i-imagine po natin, i-visualize natin yung nangyari sa mga alagad kasama si Jesus that time. Normal ba ang matakot sa ganoong sitwasyon? Opo, normal po na matakot. Normal po sa tao ang matakot sa ganitong sitwasyon. Kung kayo po ang nasa ganoong sitwasyon, mga kapatid, matatakot ba kayo? Opo, matatakot talaga tayo at marahil ay magsisigawan pa. Maghihiyawan pa. Tatalon agad yung iba. Parang naririnig ko na po ang mga Diyos ko po. Panginoon ko, Lord, Jesus. Hallelujah. At iba pang ekspresyon ng pagkatakot at panik. Totoong nakakatakot po ang sitwasyon. Ngunit ano po ang mayroon sa kanilang sitwasyon na maaring mag-alis sa kanilang takot? Naroon po si Jesus. Ang kanilang sitwasyon ay totoong nakakatakot pero hindi hopeless dahil naroon po si Jesus. Bagamat normal sa tao matakot, pero hindi dapat sila matakot dahil kasama nila si Jesus. Ang presensya ni Jesus ang lumikha ng malaking pagkakaiba. Kaya kapag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, ang presensya ni Jesus sa iyong buhay, malaki ang nagagawa sa iyong buhay. Malaki ang pagkakaiba kumpara sa mga tao na kapalibot sa iyo. Kung wala si Jesus, ay totoong nakakatakot nga iyon. Pero doon sa sitwasyon na yun, naroon po si Jesus. Hindi na po nakakatakot ang sitwasyon. Minsan na-overwhelm po tayo sa sitwasyon, ang napapansin na lamang po natin ay ang sitwasyon. Nalilimutan po natin na may Diyos tayo na nagmamalasakit at kumakalinga sa atin. Minsan po ang tinitingnan natin ay yung mga bagyo, yung mga trahedya dito sa mundo, pero ang nakakalimutan po natin ay kung sino yung Diyos na mayroon tayo. Nagpapanik tayo kasi nalilimutan natin ang Diyos. Napakalaki at napakalakas ng ating Diyos. Pero kapag napakabigat na po ng sitwasyon, lumiliit po ang tingin natin sa Diyos. At lumiliit din po ang tingin natin sa ating problema na parang hindi na kaya ng Diyos ang mga sitwasyon. Parang wala na siyang magagawa o kaya naman ay iniisip natin na ayaw na niyang gumawa. Di po ba? Kapag halimbawa po dumating tayo sa point ng ating buhay na sunod-sunod yung pangyayari, mapapatanong tayo, may Diyos kaya? Iniisip natin na ayaw na niyang gumawa sa mga sitwasyon. Minsan hindi naman talagang ganoon kalaki ang problema, pero dahil sa ating takot, parang ang laki-laki ng tingin natin sa ating problema. Ang nakakatakot na sitwasyon ang nagpapadilim sa ating paningin, kaya hindi na natin makita ang Diyos. Yun na po yung naharang sa ating paningin para hindi na natin makilala kung sino ba ang Diyos. Ang nakikita na lamang po natin ay ang problema. Ang nakakatakot na sitwasyon ang nagpapaliit po sa ating pananalig. Kaya kapag naunahan po tayo ng takot, liliit ang ating pananalig. Pero kung babanggain natin yung takot na yon kasabay ng malaking pananalig natin kay Jesus, liliit yung sitwasyon o yung kinakaharap nating pagsubok at lalaki yung ating pananalig. Inaakay po tayo nito na magduda at mawala ng pananampalataya. Kaya kapag tayo po'y napangunahan ng takot, yun po yung dinadala po tayo dun sa pagdududa. Minsan naman po ay talagang wala o maliit ang ating pananampalataya
at inihahayag ng nakakatakot na sitwasyon ang katotohanan iyan. Nahahayag na maliit nga ang ating pananalig. Ang takot po ay kapahayagan ng maliit na pananampalataya. Kapag nahaharap po tayo sa nakakatakot na sitwasyon, siyasatin po natin ang sitwasyon mismo. Yung sitwasyon po muna ang tingnan natin. Gaano ba talaga kalaki ang problema o pinalalaki lamang natin? Hindi naman po ganoon kalaki ang problema, pero pinalalaki natin kapag doon tayo nagmukmok. Kung totoong malaki, hindi rin tayo dapat magpanik. Kung totoong nananalig tayo sa Diyos. Kahit na nasa bingit pa tayo ng kamatayan. Kapag wala na tayong magagawa, ang Diyos ay mayroon pang magagawa. Amen po ba? Lalaki pa kaya ang faith natin to the point na wala na tayong kinatatakutan? Iyon sana ang gusto nating marating. Na sa laki ng faith natin sa Diyos, wala na tayong kinatatakutan. Lahat ay kaya nating harapin ng buong tapang. Kaya believe ako mga kapatid doon sa mga taong hanggang sa bingit ng kamatayan, sila'y kumakapit pa rin sa Diyos. Ano man ang mangyari, sila ay sa Diyos. Itanong nga po natin sa ating katabi, may ilalaki pa ba ang faith mo? May ilalaki pa ba ang faith mo? O hanggang dyan na lamang? Kung kasama mo si Jesus at natatakot ka pa din, ibig sabihin niyan, napakaliit ng pananampalataya mo. Kahit katakot-takot ang sitwasyon mo, kung hindi ka natatakot, ibig sabihin malaki ang pananalig mo. Kahit magsunod-sunod pa ang sitwasyong dumating sa iyo, ang pagsubok na dumating sa iyo, at the end of it, makakamtan mo ang tunay na gantimpala. Natutunan mo na ang maging panatag at payapa sa Diyos. Alam mo na naniniwala ka na itatawid ka niya sa isang sitwasyon. Ang Diyos mismo ang nangako po sa Hebreo chapter 13, verse 5 and 6, na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. Pansinin ninyo mga kapatid kung gaano kalaki ang pananalig ni Pablo sa Diyos sa ating binasang talata. Sabi niya, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Nangako po ang Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Yung Diyos na mayroon tayo, yung sinampalatayanan nating Diyos, hindi siya Diyos lamang na wala lamang, kundi siya ay Diyos na kasama mo saan ka man naroroon. Ano po ang tugon ni Pablo? Sabi niya, walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tutulong sa akin. Sigurado po ba si Pablo natutulungan siya ng Diyos o hindi? Sigurado. Sigurado po. Wala siyang agam-agam. Buong tapang niya masasabi sa iba, ang Panginoon ang tutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Tayo po ba mga kapatid, kapag tayo'y humaharap sa mga mabibigat na sitwasyon, kanino po ba tayo unang lumalapit? Sa tao ba na malapit sa atin? Bagamat tama rin naman na lumapit ka sa mga taong makakapag-encourage sa iyo, pero hindi natin dapat kalimutan ang Diyos ang unang lapitan natin. Tiwalang-tiwala, si Pablo natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako na hindi siya iiwan ni pababayaan man. Si Pablo ay hindi natatakot, hindi dahil matapang o malakas siya, kundi dahil naniniwala siya na ang Panginoon ang tutulong sa kanya. Hindi niya pinagdududahan ang Panginoon. Natatakot po tayo mga kapatid kapag hindi tayo naniniwala ni nagtitiwala. Ni hindi nga tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Pansinin po natin sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Kapag hindi natin siya talagang kilalang-kilala, kapag hindi buo yung tiwala natin sa Kanya, never tayo mag-share sa Kanya. Never tayong magatiwala nung sarili natin sa Kanya. Pero kung buo yung pagtitiwala natin, makakapag-share tayo dun sa taong iyon. Ganon din naman po sa Diyos.
Ang takot po ay bunga ng pag-aalala na baka iwan tayo at pabayaan ng Diyos. Ang pinakamatapang po na tao ay iyong mga taong naniniwala na dahil kasama nila si Jesus, itatawid sila ni Jesus sa anumang karanasan, gaano man ito kabigat. Sabi po ni Pablo, ano magagawa ng tao sa akin? Kung ang Diyos ang nag-iingat sa iyo, walang magagawa ang tao laban sa iyo. Kung ang Diyos ang nag-iingat sa iyo, walang magagawa ang tao laban sa iyo. Maaaring ngayon ay waring nagwawagi ang tao, napinsalain ka. Pero sa bandang huli, kapag inilapat na ng Diyos ang kanyang katarungan, makikita mo ang kanyang pagliligtas. Kung dito sa lupa, api-apihan tayo ng tao. Kung dito sa lupa, dinidiscriminate yung ating paniniwala sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos. Magtiwala ka lang, kapatid. Dahil sa bandang huli, kapag inilapat ng Diyos ang kanyang katarungan, makikita mo ang kanyang pagliligtas. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Walang agam-agam na masasabi mo, ang Panginoon ang tutulong sa akin, hindi ako matatakot. Sabihin nga po natin yung mga kapatid, ang Panginoon ang tutulong sa akin, hindi ako matatakot. Kaya kapag tayo mga kapatid ay humaharap sa mga ganoong sitwasyon, sabihin mo lamang yun. Paniwalaan mo yun at sampalatayanan mo si Jesus. Ang iyong Diyos ay higit na mas malaki kaysa sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Walang problema ang mas malaki pa kaysa sa ating Panginoon. Handa ka bang panaligan siya? Pangatlo at panghuli, na dapat mong gawin kapag ikaw ay natatakot, siyasatin mo ang iyong sinasandigan. Ano ang dapat kong gawin upang hindi ako matakot? Siyasatin ang iyong sinasandigan. Sa Marcos chapter 4 verses 37 to 39 ay ganito po ang sinasabi. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, Tigil! At sinabi sa alon, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ang paghingi po ng tulong ng mga alagad ay magkahalong takot, panik, at panunumbat. Pansinin niyo mga kapatid. Sabi ng mga alagad, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Hindi po ba yung pangungusap na yun ng mga alagad ay magkahalong takot, panik, at panunumbat? Alam nila na si Jesus ay makapangyarihan. Kita nila ang mga himalang ginagawa nito. Ngunit kahit nakikita nila ang ginagawa ni Jesus na mga himala, sa puntong iyon ay tao lamang po talaga ang turing nila kay Jesus. Isang guro. Guro lamang nila. Sabi sa verse 38, Guro, baliwala ba sa inyo kung kami mapapahamak? Para sa kanila si Jesus ay isa lamang guro na nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Yun lamang po ang pagkaunawa ng mga alagad. Hindi pa ganun yung paniniwala nila na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan. At sa pakiramdam po ng mga alagad, si Jesus ay makapangyarihan nga, ngunit hindi marunong makiramdam o dumamay. Walang malasakit, walang pakialam. Malulubog na sila, ngunit wala pa itong ginagawa. Kampanting natutulog, gayong mapapahamak na sila. Napakaliit pa ng pagkakilala at pananalig ng mga alagad kay Jesus sa puntong iyon. Hindi pa nila kayang isandig ang kanilang buhay kay Jesus. Palagay nila wala silang maaasahan kay Jesus. Ikakapahamak pa nila kung aasa sila kay Jesus. Kasi nga po, waring walang pakialam at malasakit si Jesus sa kanila. Wala pa silang kabilib-bilib kay Jesus. Hindi pa naging sapat yung mga himalang ginawa ni Jesus noong mga una-unang kwento pa sa Biblia para sampalatayanan nila si Jesus.
Hindi pa sumasadsad sa kanila ang katotohanan si Jesus ay Diyos. Hari, Panginoon ng buong sansinukob at makagagawa ng lahat ng bagay. Siya ang kailangan nila. Si Jesus lamang ang makatutulong at makapagliligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan ng oras na iyon. Pero handa ba silang sampalatayanan si Jesus? Handa ba silang ilagak ang kanilang buong tiwala kay Jesus? Kasama nila si Jesus, ngunit nagpanik sa takot ang mga alagad. Katibayan po iyan na hindi pa nila natututunan na isandig at iasa ang kanilang buhay kay Jesus at maniwalang kaya silang iligtas ni Jesus. Maaring naniniwala silang kaya silang iligtas ni Jesus, kaya nga nila ginising si Jesus. Kaya nga sila nanumbat kasi mayroong kayang gawin si Jesus pero parang walang gustong gawin si Jesus para sa kanila. May kayang gawin pero ayaw gumawa. Ganyan po ba? Ganyan mo ba nakikilala si Jesus? Mga kapatid? Doon sa mga nakaraang mga sitwasyon ng ating buhay, ganun ba natin nakilala si Jesus? Ganun mo ba nakikilala ang Diyos? Makapangyarihang Diyos pero walang pakialam sa iyo at walang gustong gawin para sa iyo? Siyasatin mo kung kanino mo isasandig ang iyong buhay at kaligtasan. Pakiramdam mo ba'y may maaasahan? Pakiramdam mo ba'y may maaasahan ka sa Diyos? O pakiramdam mo wala ka maaasahan kaya ikaw na ang gumagawa ng iyong sariling kaparaanan? Hanggang ngayon po ba, nakasandig ang ating buhay sa paniniwalang kaya tayong iligtas ni Jesus hanggang sa katapusan ng mundo? O naroon pa rin tayo sa paniniwalang nagdududa pa rin tayo sa kayang gawin ni Jesus? Naiinip tayo at gusto natin persahin ang Diyos na gawin na ngayon ang gusto nating gawin niya para sa atin. Ganun po ba tayo mga kapatid? Gusto nating pasunurin ang Diyos sa gusto natin? Baligtad po ba? Ang tingin natin sa Diyos ay isang makapangyarihang nilalang na may kakayanang ibigay ang lahat ng gusto natin. Kaya dapat niyang ibigay iyon sa atin. At kapag hindi iyon ginawa ng Diyos para sa atin, nagpapanik tayo at naghihinakit sa Diyos. Hindi po madamot ang Diyos, mga kapatid. Ang totoo, nalulugod siya na ibigay ang lahat ng bagay sa atin. Sabi nga po sa Lucas chapter 12, verse 32. Lucas chapter 12, verse 32. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Natatakot po tayo kasi wala tayong tiwala sa Diyos. Nagdududa tayo sa kanyang pagmamahal at sa kanyang intensyon. Wala tayong tiwala kung gusto ba talaga niya tayong maging masaya o kung pinagdadamutan niya tayo. Pero ang talatang binasa po natin ay nagsasabing nalulugod ang Diyos na ibigay sa atin ang kaharian. Ang kaharian po ng Diyos kasama ang lahat ng kanyang kayamanan, karangalan, kadakilaan, kalwalhatian, kaligayahan, kasiyahan at seguridad ay gustong-gustong ibigay po sa atin ng Diyos. Wala tayong mahihiling pa. Kaya ang salita pong ikinalulugod ay nangangahulugan na ang kasiyahan ng Diyos ay ang ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Ang makapagpapasaya sa Diyos ay ang ibigay sa atin ang lahat ng mayroon siya. Hindi selfish ang Diyos. Nalulugod siyang ibigay yun sa atin ng buong buo. Ang source ng kasiyahan at pleasure ng Diyos ay ang ibahagi sa atin ang lahat ng mayroon siya. Ang kasiyahan ng Diyos po ay ang tayo ay maging masaya at well-provided sa lahat ng kailangan po natin. Kapag hindi natin nauunawaan at mapaniwalaan ang katotohanan iyan, kagaya po ng mga alagad, susumbatan din natin ang Diyos kapag hindi natin natatanggap ang gusto nating matanggap at nagdududa tayo kung mahal ba niya talaga tayo o hindi. Mahal na mahal tayo ng Diyos at wala siyang ibang gusto kundi ang mapasaya tayo.
Sabi nga po ng Roma chapter 8 verse 32, Roma chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibinigay sa atin ang lahat ng bagay? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibinigay sa atin ang lahat ng bagay? Mga kapatid, kung iyong pinakamahalaga sa lahat sa Diyos Ama, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay naibigay niya para sa atin, alin pa kaya sa palagay ninyo ang maaring ipagkait ng Diyos sa atin? Kahit na yung napaka-precious sa Diyos Ama, ay ibinigay niya sa taong hindi karapat-dapat na pinagindapat ng Diyos. Ano pa kaya ang maaring ipagkait sa atin ng Diyos? Walang maaaring ipagkait ang Diyos sa atin. Lahat ay ikinalulugod niyang ibigay sa atin. Pero bakit hindi natin natatanggap ang hinihingi natin? To the point na nagpapanik na tayo sa pagkatakot at pag-aalala. Halimbawa mga kapatid, yung ating mahal sa buhay na nasa bingitan ng kamatayan. At hinihiling natin na, Lord, pagalingin mo po ang aking mahal sa buhay. Inademand natin sa Diyos yung gusto niyang gawin agad natin doon sa taong iyon. Pero nakikita mo ba ang sitwasyon? Napapansin mo ba ang sitwasyon? Napapansin mo ba ang ginagawa ng Diyos sa kabila ng sitwasyon? Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 3, Santiago chapter 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo para mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ayun naman pala mga kapatid. At kung humingi man daw tayo, wala din po tayo matatanggap dahil mali nga po yung ating motibo. Mali yung ating layunin kung bakit tayo humihingi. Humihingi tayo para mapagbigyan lang yung ating sariling gusto. At hindi yung gusto ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na maging mga spoiled brats tayo, mga kapatid. Na pagkatapos natin sumampalataya sa Kanya, ay kahit anumang hingi natin sa Kanya, ibibigay niya. Pagkamat tama naman po iyon, kung kalooban ng Diyos. Pero hindi tayo dadating sa point na ibibigay ng Diyos kahit na yung pinakamasamang bagay na maaari nating matanggap. Ibibigay ng Diyos yung lahat ng pinakamabuti sa atin. Hindi maamot ang Diyos, maimot ang Diyos. Pero ibibigay niya lamang kung ano yung gusto niyang ibigay sa atin at makabubuti para sa atin. Gusto ng Diyos na maging responsible tayo sa mga biyayang natatanggap natin. Hindi para magpakalayaw, hindi para magpasarap, kundi para gamitin ang anumang tinatanggap natin para tuparin ang layunin ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo, may layunin yun mga kapatid. Itinaas ng Diyos ang kalagayan mo sa iyong buhay, may layunin yun. Binigyan ka ng bagong kotse o bagong sasakyan, may layunin ng Diyos. Pinamahalaan ka niya ng kayamanan, pinamahalaan ka niya ng pera, may layunin ng Diyos. Hindi yun para i-enjoy natin. Bagamat tamang i-enjoy natin. Pero wag nating i-enjoy sa mga bagay na gusto lang nating gawin. Kundi i-enjoy natin yun kasabay ng maging pagpapala sa iba. May layunin ang Diyos kung bakit niya ibinibigay ang bawat bagay. Sa Awit chapter 37 verse 4, Awit chapter 37 verse 4 ay sinabi, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Kanino daw po natin hahanapin ang kaligayahan? Sa Diyos, kay Yahweh. At ang pangarap daw po natin ay makakamtan. Ayaw ba ng Diyos na makamtan natin ang ating mga pangarap? Gusto po. Gustong-gusto ng Diyos. Pero ayaw niyang makukuha natin iyon para lamang po sa ating sariling pagpapakalayaw. Ayaw ng Diyos na dumating tayo sa point, halimbawa mga kapatid, graduate ka. Ayaw ng Diyos na bigyan ka ng trabaho na maaaring makapagpalayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na bigyan ka ng trabaho na maaaring doon ka na mag-focus. Masatisfied mo ang sarili mo. Ma-provide mo ang pangangailangan ng pamilya mo. Ayaw ng Diyos yun mga kapatid. Kundi ibibigay niya ang lahat ng bagay sa iyo with a purpose.
Gusto ng Diyos na ibigay sa iyo ang lahat, pero ayaw niyang makukuha natin iyon para lamang po sa ating pansariling pagpapakalayaw. Kaya nga po ang sabi ay hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. Hindi po sa tao, hindi po sa kayamanan, hindi po sa mga material na bagay dito sa mundo natin mahahanap ang kaligayahan, kundi sa Diyos lamang. Ayaw ba ng Diyos na makamtan natin ang ating mga pangarap o gusto sa buhay? Gusto ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin noon nung hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan? Kung tuturuan mo muna ang iyong sarili na sa Diyos magpakaligaya, kung matututunan mo munang mag-enjoy sa Diyos, ang pakikisama sa Kanya, kung ang gusto ng Diyos na ang nakapagpapasaya sa iyo, tama na ang perspective mo. Mari nang ibigay ng Diyos ang gusto mo, pagtama na po yung ating puso. Pero hanggat mali ang pananaw mo, ang anumang ibibigay ng Diyos ay maaari mong abusuhin at ikapahamak mo. Ibibigay din ng Diyos ang lahat ng pangarap mo, pero turuan mo muna ang sarili mo na unahin siya. Ibibigay naman niya ang lahat, hindi naman siya maimot, mga kapatid. Huwag lang nating kalimutang unahin siya. Maging masaya ka muna sa Diyos bago mo ma-enjoy yung ibibigay niya sa iyo. Enjoy muna yung makikipag-fellowship sa Diyos. At kapag buo na yung pakikipag-fellowship sa Diyos, yung kaugnayang may pag-ibig sa Kanya, ma-enjoy mo na at matututunan mo na. And at the same time, tama na yung perspective mo kapag ibinigay niya yung mga hinihingi mo. Kanino nakasandig ang buhay at ang pangarap mo? Sa Diyos pa ba o sa sarili mo lang lamang nakagustuhan? Ang mga alagad po ay nagpanik dahil hindi kay Jesus nakasandig ang kanilang pag-asa. Si Jesus ay kasangkapan lamang nila para gawin ito ang gusto nila. Maaari bang magkamali ang Diyos? Sa pagsasakatuparan ba ng gusto niya sa buhay mo, magkakamali ba siya at mapapahamak ka? Nang hinahampas ng malalakas na alon ang bangka at napupuno na ito ng tubig, totoo bang natutulog si Jesus at hindi alintana ang kalagayan nila? Pansinin po natin yung sitwasyon, mga kapatid. Talaga bang totoong natutulog si Jesus that time na parang okay lang, na parang wala lang sa Kanya? Abay, kahit sino naman pong tao, mga kapatid, ay pihadong magigising sa mga oras na yun. Kapag binabayo na ng malalakas na alon ang bangka, alam na alam po ni Jesus ang kanilang sitwasyon. At hindi nagpapatay mali siya lamang si Jesus. Sinusubok lamang niya kung hanggang saan nila kayang magtiwala sa Kanya. Andun yung pagsubok, yung test of faith na tinatawag. Kanino ka nagtitiwala? Kapag nakakatakot na ba ang sitwasyon, inaalis mo na kay Jesus ang iyong tiwala? At humahanap ka na ng ibang makakapitan? Baka sinusubo ka lamang niya at masusumpungang hindi tapat. Kung kaya ni Jesus patigilin ang hangin at ang alon, hindi kaya siya din ang nagparating ng unos na iyon? Kaya ni Jesus paratingin ang mga unos sa buhay natin para tayo subukin. Huwag matakot, mga kapatid. Pakisabi sa katabi, huwag kang matakot. Kung kaya niyang paratingin ang mga unos, kaya din ng Diyos patigilin ang mga iyon. May katapusan yun, mga kapatid. Sinusubukan lamang tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Magtiwala ka kay Jesus, magtiwala ka sa Diyos. Kanino mo inilalagak ang iyong tiwala? Kanino mo isinasandig ang iyong buhay? Sabi ng mga alagad, nang mapatigil na nila ni Jesus ang unos, anong klaseng tao ito? Anong klaseng tao ito? Anong klaseng Diyos ba mayroon ka? Ang pinagtitiwalaan mo ba ay tao lamang na may dakilang kapangyarihan o Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kung siya ay Diyos, ano ang dapat nating ikatakot? Sabi nga po ng 2 Timoteo chapter 1 verse 12, 2 Timothy
chapter 1, verse 12. Lubos kong nakikilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ganyan ba ang Diyos sa atin? Lubos ba natin siyang kilala? Kaya naman nasasampalatayanan natin siya at lubos tayong nakakatiyak na maiingatan niya hanggang sa wakas ang lahat ng ipinagkatiwala natin sa Kanya kasama ng ating buhay. At bilang pagtatapos po, kung hindi ka sa Diyos aasa, kanino ka naman makakaasa? Kung hindi ka sa Diyos aasa, kanino ka naman makakaasa? Ito ang katotohanan na dapat nating isiksik sa isip natin, mga kapatid. Ayaw natin sa Diyos magtiwala, kanino ka naman pupunta? Sabi po ni Pedro sa Juan chapter 6, verse 68, Juan chapter 6, verse 68, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Masyado lamang po tayong mataas para mag-isip na may mararating ang buhay natin hiwalay sa Diyos. Siyempre marami po ang yumayaman. Nagiging tanyag at makapangyarihan sa kanilang sariling kakayanan at pagsisikap, pero tatanungin ko po kayo, pagkatapos kaya ng lahat ng pinagsikapan nila, pinagsikapang matamo nila, pasaan kaya ang kanilang buhay? Kung yung ibang tao nakikita natin sa paligid na umangat ang buhay sa sarili nilang lakas, sa sarili nilang kakayanan, pasaan kaya po ang buhay nila? Lahat tayo ay sa Diyos uuwi, mga kapatid, sooner or later. Ano naghihintay sa iyo kung buong buhay mo ay nabuhay kang hiwalay sa Diyos? Lumalaban sa Diyos at nagpapatunay sa Diyos. Sabi po sa Micah chapter 6 verse 8, Micah chapter 6 verse 8, itinuro ko sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano daw po ang nais ni Yahweh? Maging makatarungan daw tayo sa lahat ng bagay, patuloy na mahalin ang kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Gusto ko pong mag-focus tayo doon sa buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ito po ang nais ni Yahweh. Ang pagkatakot po ay bunga ng kawalan o kaliitan ng pananalig sa Diyos. Ngunit ang mga taong buong pagpapakumbabang sumusunod sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay at pangyayari, ay nakatitiyak na itatawid sila ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Isipin natin, mga kapatid, kung totoong si Jesus ay tao lamang kagaya ng itinuturo ng iba, di ba nakakatakot humarap sa araw ng paghukom? Kung yun nasumpungan nating tao nagaturo patungkol kay Jesus ay ipinapakilala na si Jesus ay tao lamang at tayo sumampalataya nga doon, ano na ang kahaharapin natin sa bandang huli ng panahon? Mapapahamak tayo. Pero kung tunay yung doktrinang pinaniniwalaan natin na si Jesus ay Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Kung tao lamang si Jesus, lahat ng limitasyon ng tao ay nasa Kanya. Alipin ang kasalanan, walang kakayanang iligtas ang sarili, walang kapangyarihan o kapamahalaan para magtakda ng mga bagay sa ating buhay. Paano ako makatitiyak na maliligtas ako sa paghuhukom kung ang sinasampalatayanan ko ay tao lamang, nakagaya ko at walang kakayanang iligtas ako? Pero dahil ang sinasampalatayanan natin ay si Jesus, ang anak ng Diyos, sabi po sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, siya ang walang hanggang Ama, kahangahangang tagapayo, prinsipe ng kapayapaan at ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Nakatitiyak tayong hawak niya ang ating buhay sa kanyang mga kamay. Kung paanong ang buong sansinukob po, mga kapatid, ay hawak niya at pinapanatili sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Wala tayong dapat ikatakot na anuman. Tayo ay safe at secure sa mga kamay niya.
Walang anumang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, o ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, may ikakatakot pa po ba tayo? Wala na po. Kaya purihin po ang Diyos. Walang anumang bagay o nilalang ang maaaring makapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Mamahalin tayo ng Diyos hanggang sa walang hanggan. Amen po ba? Amen.